dagok. Ang dagok na talaga naman pong ang lahat ay hirap na hirap. Ang pandemyang COVID-19. Makalipas ang 5 buwan ng pakikibaka natin sa pandemya, lubos po ang aking pasasalamat at narito pa rin kayong lahat. Patuloy na nagpapagal para sa kaligtasan ng ating mga kalalawigan. Alam ko po na ang pasasalamat ay sa huling bahagi ng mensahe, pero COVID-19. Pangalawa, ay sa lahat ng ating mga medical frontliners at essential workers, maraming salamat po sa mga nag-volunteer sa atin, sa mga tumulong at nagsuporta sa ating lahat. IATF Co-Chairman, our Public Health Officer, of course, Dr. Joy Gomez, sa mga membro ng ating Provincial IATF, sa ating mga doktor, Dr. Celis, Dr. Bajao, Dr. Tuason, Dr. Dave, sa lahat ng ating mga doktor sa BMC at ang ating mga District Chief of Hospitals natin, sa Provincial Government ng Bulacan, sa lahat ng ating mga department heads, sa lahat ng ating mga kawani, sa ating mga punong bayan at lungsod, sa bawat pinuno ng 516 barangay sa ating lalawigan. Taos pusong pasasalamat po sa inyong lahat, sa mamayan ng lalawigan ng Bulacan. Salamat po sa inyong suporta at unawa at pasensya sa pakikiisa sa gitna ng pandemyang ito. Ang lahat ng aking pagsisikap at ang lahat ng ating pagsisikap ay para sa inyong lahat. Ang pagpupulong sa araw na ito ay para sa implementasyon ng Provincial Task Force on COVID-19. Ito po talaga ang bahagi ng ating sama-samang pagtugon upang mailigtas ang ating lalawigan. Sa aking pagkakaalam ay meron pong naging pagkukulang sa pagpapaalala tungkol sa Provincial Task Force natin na ito. Pero, salamat sa Diyos, sa kabila ng kakulangang iyan, ay naging matatag pa at matatag pa rin ang ating pagtugon. Sinasabi ng ilan na tayo daw ay walang paghahanda, walang plano, na tila baga sinasabi na ating lalawigan ay hindi napapamahalaan ng maayos. Sa aking pananaw ay hindi patas ang ganitong akusasyon. Ako na po ang magsasabi sa kanila, isa sa pinakamalaking hamon sa aking buhay ay ang maging gobernador sa panahon ng isa sa pinakamabagsik at malupit na pandemyang ito. Hindi madali ang mamuno sa panahon ni COVID-19. Well, ako lang po siguro ang tunay na makababatid niyan dahil ako pa lang naman ang namunong gobernador sa Bulacan sa gitna ng pandemyang ito. Di po ba? Pero salamat sa ating dakilang Diyos sa kaloob niyang lakas at paggabay. Marami tayong napagtagumpayan. Nais kong ipahatid sa inyo ang ilan sa mga pangunahing hakbang bilang pagtugon sa pandemya na ating pinagtulungan, pinagpaguran at pinaglaban. Ang lalawigan ng Bulacan ang isa sa pinakaunang lalawigan na nagsagawa ng community lockdown, kung hindi po ako nagkakamali. At tayo rin po ang nagkaroon ng provincial quarantine facility. After our meeting ng IATF, binigay po natin ang direktiba agad-agad na magkaroon tayo ng quarantine facility para sa PUM noong mga panahong yon, ganun kung tawagin. Sapagkat hindi pa po ito kumakalat ng mga panahong tayo ay unang nagsagawa ng pagpupulong.
bilang bahagi ng ating mahigpit na virus containment strategy, sa una pa lamang na naitalang kaso sa San Jose del Monte, tayo ay nag-issue ng executive order adopting national directives on the pandemic. Pagkakansila ng klase sa lahat ng antas ng paaralan, mahigpit na pagbabantay ng ating napakaraming entry, exit borders. Sa bisa ng ating mga direktiba, kumilos ang lokal na pamahalaan mula sa barangay hanggang sa pamahalaang panlalawigan upang mahadlangan ang paglaganap ng virus sa ating pamayanan. Kaya naman po, noong kasagsagan ng ECQ, NECQ, GCQ, ang lalawigan po ay nanatili sa pinakahuling mababa ng datos ng kaso ng COVID-19. And until now, tayo pa rin ang pinakamababa sa nakapaligid, sa NCR. Ang mga unang buwan ng Marso at Abril ay panahon ng matinding pagsubok, pero napigilan natin ang lubhang pagtaas ng rate of COVID-19 infection. Napanatili natin sa mababang bilang ang mga rate of infection at nagtala ng 96 recovery at 0 COVID death sa mga nagdaang buwan at araw. Sa mass testing, naging maagap tayo. Noong buwan ng Abril, lumagda tayo ng Memorandum of Agreement with the Philippine Red Cross for mass swabbing ng frontliners. Sapagkat kabi-kabila ang mga nagsasubmit ng mga specimen doon sa RATM, kundi po ako nagkakamali, at halos buwan kung dumating ang resulta hanggang maipasara at pansamantalang naisara ang RATM, kaya nagpuntahan lahat sa lung center at sa iba pang testing center na talaga namang hindi makater ang lahat ng mga gustong makakuha ng resulta sapagkat napakarami po at dumagsa talaga ang naging pasyente na naapektuhan ng virus na ito. That's why we decided na magkaroon ng MOA sa Philippine Red Cross upang mapabilis natin ang ating paglaban sa virus na to. Pinasinayaan at ibinukas sa publiko ang Bulacan Infection Control Center noong May 3 ng taong ito, operating 24/7, free healthcare, meals, air-conditioned rooms para sa ating mga COVID patients. Mabilis natin tinugunan sapagkat nakita ng inyong lingkod na kailangan maganda tayo agad-agad dahil hindi biro ang pagkalat na nangyayari. Dahil naisip ko at nakita ko, walang magaling ditong leader na talagang nagampanan po ang paglaban dito. Sabay-sabay humarap ang mga leaders at nagsumikap na labanan ang COVID na to. Subalit, katulad ng sinasabi ng lahat, hindi natin nakikita ang ating kalaban. Ibang klaseng digmaan po ito. Invisible ang kalaban natin. At hindi natin alam kung saan ba talaga nanggagaling at kung kailan papasok sa katawan ng isang tao. Kaya nasabi ko po na walang magiging magaling na leader dito. Pinagsusumikapan lang po ng lahat ng mga leaders. Leader ng iba't ibang bansa. Leader ng Pilipinas. Leader ng mga LGUs ay talaga nagsusumikap upang labanan ang virus na to. Subalit, ika ko nga,
hindi natin nakikita ang kalaban nito. Mas madali po ito na labanan kung nakikita natin ang ating mga kalaban na katulad ng mga nagdaang giyera, World War I, World War II. Nakitang-kita mo kung sino ang haharapin mong kalaban. Pero sa labanang ito, upang harapin ang pandemyang ito, ako na po nagsasabi sa inyo, walang mahusay dito. Ang dapat dito, tulong-tulong, sama-sama, kapit-kapit, at ang malalim na panalangin sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po agad-agad, umaksyon ng lalawigan ng Bulacan sa pangunguna ng inyong lingkod. Kaya naitayo natin agad-agad ang BICC sa tulong ng ating mga doctors, sa tulong ng mga sumuporta sa atin na itatag ang BICC sapagkat ramdam natin na darating ang mga panganib at dumating na nga po sa atin. Sa aspeto ng mga testing, isa po ang inyong lingkod sa pinakaunang lokal na opisyal, kundi po ko nagkakamali, na humiling sa Department of Health na mapabilis ang pagkakaroon ng swabbing facilities sa iba't ibang apektadong rehiyon. That's why I called Regional Director Cesar Casion and I told him, Boss, hanggat maaari, suggestion ko, pakisabi sa itaas sa national government na magkaroon ang bawat region ng kanya-kanyang swabbing center para mabilis po ang pagdadala natin ng ating mga isa-swab para hindi po nagkakagulo sa bawat swabbing center at mabilis ang paglabas ng resulta. And RD said, opo, sige po, Gob, isasuggest ko po yan sa taas. Kaya po nagpapasalamat tayo sapagkat nabigyan ng aksyon yung JBL doon sa Pampanga. Talagang inilagay nila na magkaroon ng swabbing center doon. Salamat po, RD. Salamat. Pinasinayaan nitong Hunyo 25 ang Bulacan Gene Expert Laboratory na matatagpuan sa Bulacan Medical Center Compound. Ito po ang kauna-unahang Rapid Polymerase Chain Reaction Laboratory o PCR sa ating rehiyon at kinikilalang pinaka-safe at accurate na testing machine para sa COVID-19 within 45 to 48 days, minutes, malalaman mo ang resulta. Pinagtulong-tulungan po ng ating mga doctors. Pinagtulong-tulungan namin na maitayo at magawa ang Gene Expert na ito. That's why I would like to congratulate all our doctors na talaga namang nag-comply dito at nagkaroon tayo ng Gene Expert Laboratory na kung saan kinikater natin dito ang mga severe cases na nasa ating mga hospitals like the district hospitals, BMC, and DICC. Ito po yung mga emergency cases na dito natin tinatesting na ngayon ay sa pamamahala ni Dr. Celis. Isa sa pinakamahalagang hakbang na ginawa natin laban sa COVID ay ang pagtatayo po ng Bulacan Molecular Diagnostic Laboratory na naitayo sa loob lamang ng 1 buwan upang mabilis na makatugon sa pandemya. Nakita ko po na kulang ang mga ginagawa nating pagsasubmit o mabagal ang dating ng mga testing o resulta na binibigay natin sa mga testing center. At kulang din yung Gene Expert Lab
Kaya agad-agad, nagbigay po tayo ng direktiba nung dumating yung Bayanihan Fund na kung saan ibinigay sa atin, agad-agad nating binigyan ng challenge ang ating Provincial Insurance Office na sinabi ko ay ganito, Engineer Glenn, kung ang China nakapagpatayo ng kanilang COVID Center o molecular laboratories o COVID hospital sa loob ng 12 araw sa dami ng kanilang mga tao na gawa nila sa loob lamang ng 12 days. I challenge you dahil alam ko ang mga proyekto ng gobyerno sa infra ay nagtatagal at tumatagal na hanggang 6 at pinakamadali ay 3 buwan lamang. Pero sa pagkakataong ito, I said to him, I challenge you, not mayaman challenge, mabilis challenge. Sabi ko sa kanya, within 1.5 months, magawa mo at matapos mo ang building ng molecular laboratory. Then, nalungkot po ako sapagkat ginawa nilang 24/7. Kaya po sinabi ko nalungkot na sa 24/7 na ginawa nila, natapos ng 1 month, natapos po ng 1 buwan ang Bulacan Molecular Laboratory. At nagulat din po ako sapagkat na-challenge talaga ang ating Provincial Engineer Officer. That's why he did na gawin ito sa loob lamang ng 1 buwan. Nasabi ko pong nalungkot ako sapagkat nung nabalitaan ko na yung contractor na gumawa nito ay namatay. 3 araw o 3 araw po matapos ang molecular lab, siya ay nabawian ng buhay ang mismong gumawa ng molecular lab. Because 24/7, binabantayan ng taong ito yung kanyang mga tauhan. Kaya sa pamilya ng contractor ng molecular lab, maraming salamat po. Isa kang itinuturing kong bayani sa panahon ng pandemya. Thank you so much sa ginawa mong pagsusumikap na matugunan ang aking hiling sa Provincial Engineers Office. Kahapon, ako po ay nagpalabas ng direktiba ng pansamantalang pagsasara ng main building ng Kapitolyo. May 3 naitalang kaso na nakuha sa labas. Mga umaten daw po ito ng birthday. At yung isa sa PSWDO, naman daw po ay humarap sa tao na bumaba. Kailangan nating mapigilan ang pagkalat nito sa ating opisina. Although nagsiguro po ako, kung di man sila nakarating sa office, nagsiguro po ako na makita agad yung kanilang naging contact. Kaya ang ginawa ko, nagbigay po tayo ng direktiba na i-disinfect ang building o main building ng ating Kapitolyo at magkaroon agad ng contact tracing para po makabalik agad yung ibang ating mga empleyado doon mismo sa main building. Pero, hindi po natin pinatigil ang ating serbisyo sapagkat kailangan tayo ng tao. Pinalocate agad yung mga na-contact nung ating mga naging kaso o yung ating mga kasama sa paglilingkod na biktima ng virus. So hanggang Friday po, binigay natin ang direktiba. Contact tracing, disinfection, contact tracing, and then hanggang
swab po yung mga na-contact trace nila. And then hopefully by Friday, yun po, makakabalik na tayo by Monday sa ating mga tanggapan. Doon mismo sa main building. Nilipat lang po natin yung iba dito sa ating mga hall dito sa IAS Convention. Yung mga nagtatrabaho. Para hindi lang maputol ang ating serbisyo para sa tao. Dahil alam naman natin na sa panahon ito, kailangan po tayo ng ating mga kababayan dahil we are under MECQ. Sa pamamagitan din po ng mga live broadcast na ito, nais pong bigyang linaw ang mga napaulat tungkol sa napaulat na 917 milyong pisong karagdagang ira mula sa pamahalang nasyonal na pinagkaloob sa nakaraang mga buwan ng pandemya. Sana po, liwanagin lagi ang datos bago magsalita. Pero bago ko po linawin yan, nais ko rin pong ipahayag na under PSWDO, nakapagbigay po kami ng mahigit 1 milyong ayuda sa ating mga kababayan. Tinugunan po nating lahat yan. Awa ng Diyos, hindi po tayo niligaw. Meron lang iba. Pero, ngayon, natugunan naman nating lahat. Halos, isusulat na lang po natin yon. Ano po, doon sa mga ating dapat lagyan ng datos. Pero, actually, awa ng Diyos, hindi tayo naligaw. Tinulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero again, ayokong mangyari ulit ito. Sa totoo lang. Uulitin ko po, hindi ko po in-expect na ako'y maging governor. Hindi ko rin po expected na maging gobernador ako. Naging gobernador ako at maging vice-gobernador ako, maging bukal ako, dahil ako'y nagsimula lang sa pagiging SK. Hindi ko alam kung bakit ako niligay ng Diyos na mamuno sa panahon ng pandemya. Hindi ko rin po alam kung bakit ako nakalaban ng ganito sa likod ng COVID-19. Ang alam ko lang po, humingi po ako ng gabay at talino o wisdom sa ating mahal na Panginoon. Well, nagampanan ko naman po ng gusto sa tulong ng mga binigyan ko ng aking direktiba na talagang gumalaw at hindi nagpabaya. At nakita naman ninyo na itayo natin ang dapat itayo. At ngayon, ang aking direktiba, inutasan ko, although meron na po tayong dalawa, nakakausapin ko, although merong isa, talaga na namumuno dito na dapat kong kausapin sa PTF. Ano po? Pero, ang ginawa ko, kinausap ko din ang ating PHO officer, ang ITF co-chair, at sinabi ko, akin na lahat ng mga active case. Pakihingi sa ating mga munisipyo ang lahat ng mga active case na yan, telephone number, pati address, at iisa-isahin ko silang tatawagan, mismo ako, ang gobernador, ang mangungumusta sa kanila, para alamin kung ano mismo ang katatayuan nila, because bilang ama ng lalawigan, tungkulin ko na sila ay pangalagaan. Kaya po itong direktibang binigay ko dito kanina sa ating meeting, sinabi ko na mismo tinatawagan ko sila. Dahil ang plano ko po dyan, yung mga nakausap ko, karamihan po ay under reswab ngayon.
i-re-swab po sila dahil nakakomply na ng kanilang quarantine days. Kaya ang kailangan na lang sa kanila ay ma-re-swab at waiting po sila lahat. Kaya sabay-sabay po natin silang isa-swab. Ano po? Dito sa ating molecular laboratory. And according to Dr. Celis, by Friday ay mag-o-open na po tayo para sa mga iso-swab. Sapagkat noong linggo, noong Friday, 4 o'clock in the afternoon, noong pa lang tayo natayuan ng Meralco ng kanilang power supply para ma-operate natin yung ating molecular lab. And then, yun po, sabi ni Dr. Acelis, once na ma-open ito, sinabi ko sa kanya, ipa-priority natin yung mga ating mga datos na nakalagay dun sa ating active case. Sabay-sabay natin silang isa-swab para yung ating mga datos dun sa ating active case ay malaman natin kung sila ba ay mga positive pa o negative dahil majority sa kanila ay waiting na lang for a swab. Dahil para sa akin, kung nadadagdagan man, dapat mas lalong madagdagan ang mga nakaka-recover kaysa sa mga casualty na namamatay. Yan po ang sa akin. Mabantayan ang mga nakaka-recover at dapat wala nang mamatay. Well, liliwanagin ko lang po tungkol dito sa datos. Ulitin ko po, dapat bago magsalita, alamin muna kung ano yung datos. Ang 917 million ay hinati-hati ng national government sa lalawigan ng Bulacan, sa mga bayan at lungsod. Sila po ang may disposisyon sa pondong kanilang tinanggap. Sa 917 million, ang share ng lalawigan ay 162 million lamang. Para po sa inyong kaalaman. Ang bawat sentimo ay inilaan natin sa laban sa COVID-19. Sa pagpapagawa ng COVID Center, molecular lab, isolation facilities, protective equipment, sa ating mga doktor at marami pang ibang pangangailangan sa laban natin sa COVID-19. Hindi pa man po tapos ang laban, ako ay laging nagpupuri sa Panginoon sapagkat sa bawat araw ay nakikita ko ang bunga ng ating mga pagsusumikap at pagkakaisa. Simula pa noong lockdown ng Metro Manila, ang lalawigan ng Bulacan, ang pinakamababang COVID-19 rate of infection sa probinsyang nakapalibot sa Kamaynilaan at isa sa pinakamataas na recovery rate at 96%. Tandaan po natin na ang ating 1,000 plus na active cases sa populasyon na mahigit 3 milyon ay hindi kasing taas ng gustong palabasin ng ilan. Yan po ang gusto kong klaruhin. Yung ating lapit, yung pong malapit tayo mismo dito sa NCR, ito ay valid na kadahilanan. It's a valid reason. Ito ay may pag-aaral ng ating IATF. Hindi po ito sinasabi na walang basihan. Ang Bulacan ang tinatawag na gateway to the north at napakarami ng ating entry-exit borders.
labas-masok po sa National Capital Region. Gayunpaman, walang naging pagsiklab ng virus sa Bulacan na gaya ng nasaksihan sa ibang lalawigan. Nais ko pong bigyan diin, ang bawat buhay ay mahalaga. Isang buhay lamang ang mawala ay ipinagdadalamhati natin. Subalit naroon ang pasasalamat at pag-asa sapagkat hindi tayo tumitigil sa pagkilos at pagsisikap upang isalba ang ating lalawigan at tuloy nating malupig ng pandemyang ito. Sa ating Provincial Task Force, inihabiling ko na ang bawat isa ay dapat kumilos ng may responsibilidad at isipin ay kabubuti ng lahat. Kayo ang magsisilbing quick responders ng ating IATF, kaya kumilos po tayo ng may gabay ng ating Panginoon. Nagawa na namin ang panimula. Now, I pose a challenge to everyone. Ito naman ang challenge ko sa Provincial Task Force. Kung nagawa ni Engineer Glenn ang challenge ko, now, I challenge all the clusters. Let us fight this virus. Let us kill this virus. And let us help each other para mapatay natin ang ating kalaban. Let us bring down the number of our active cases, increase the rate of recovery, and fight prevent COVID deaths sa loob ng mga darating na buwan. Bisitahin natin ang ating mga estratehiya at layunin at tanganan natin ang sitwasyon sa bawat bayan at lungsod. Tulungan natin, Provincial Task Force, ang mga bayan, syudad dito sa lalawigan ng Bulacan. Dahil nakikita ko na ang pagkakaisa ang solusyon dito at hindi ang pagbatikos sa mga nanunungkulan. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ang pagtawad sa kakayahan ng kapwa. Hindi ang paninira sa pinagsisikapan ng sambayanan. Hindi ang mga maling impormasyon. Hindi ang pambabatikos. Hindi ito ang magtatawid sa atin sa pandemya. Sa halip, ang ating mahigpit na pagkakaisa at paggabay ng Diyos ang siyang tatapos at lulupig sa pandemyang ito. Mga kapwa ko Bulakeños, umasa po kayo na patuloy po namin gagawin ang aming magagawa para tayo ay bumalik sa normal na buhay. Kahit na wala pa ang vaccine o ang sinasabing vaccine, sa totoo lang po, kailangan natin ng pagkakaisa. Kailangan natin kumilos. Nananawagan po ako sa mga Bulakeños. Kailangan nating sundin ang mga pinag-aatas ng batas upang tayo ay maprotektahan ng gusto. Mahalaga ang kalusugan. Mahalaga rin ang ekonomiya. Kaya kinakailangan dito, sabay-sabay tayong babangon. Tigilan natin ang politika. Malayo pa ang politika. Ang dapat dito, pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan. Kung ano dapat ang sinasabi mo, dapat yun din ang ikikilos ng katawan mo. Kinakailangan dito tulungan, hindi ang siraan. Nasabi ko nga, hindi ang batikusan. Sapagkat sa panahong ito ng pandemya, wala pong magaling na tao dito. Wala. Kahit sina rito, lalaglag. Ang dapat lang dito sa nakikita ko, we fight as one and we heal as one. Yan po ang nakikita ko dito. Patuloy po natin idalangin ang kagalingan
at pagpapala ng makapangyarihang Ama sa bawat isa sa atin. Bulacanios, sa lahat ng Katoliko, hindi Katoliko, anumang sekta ng reliyon, merong mapamuslim ka man, mapa-iglesia ni Kristo, anumang reliyon ang sinasasapian mo, dito sama-sama tayo, sapagkat isa lang ang ating Panginoon. Isa lang ang ating sinasandalan dito. At isa lang ang tatawagin natin dito, ang Diyos ng kabutihan. Kaya ako nananawagan sa lahat ng ating mga leaders ng ating mga relihiyon. Ipanalangin natin sabay-sabay na tayo ay makabango na sapagkat marami na po ang naghihirap. Itaas na natin ang gusto ang ating ekonomiya at kinakailangan mahalin natin ang ating buhay at ipanalangin natin ang gusto na ingatan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Mahal na mahal po kayo ng inyong Gobernador Daniel Ramirez Fernando. Maraming salamat po.